Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Mualboal sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Mualboal. Mahimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 86 na kabanata, ang talata po ay 2. Pagkatapat sa iyo, buhay ko'y ingatan, lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Pagkatapat sa iyo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat tapat sa'yo, buhay ko'y ingatan. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo na kami linisin sa aming mga kaisipan, sa aming mga sinabi at sa aming mga ginawa. At ang aming panalangin na banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Mualboal sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Mualboal nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa Mualboal. Maraming salamat po aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 44 na kabanata. Ang talata po ay 18 hanggang 23. Lumapit si Huda kay Jose at ang sabi, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang turing ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin, may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid dito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipanaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo'y hindi na ninyo kanya tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan
salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ang pakikipag-ugnayan. Ano po? Nakipag-usap si Juda kay Jose sa gobernador na ayon sa kanya, tinitignan niya bilang farao. Alam niyo po, isang napakalaking bagay na naunawa nila na si Jose ay itinalaga bilang tagapangalaga, bilang siyang puno tagapanguna sa Ehipto. At ito po'y nangangahulugan ng kapangyarihan kasama dun sa responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya. At kung ating tutunghayan, mababatid po natin na ginaganap ni Jose ng ayon sa nararapat yung kanyang trabaho. Pero sa pagkakataong ito, yung kanilang kapatid na si Benjamin ay nahulihan ng yung kopang tanso. Ano po? At ni-require ni Jose na siya'y maging alipin. At sa pagkakataong ito, nakikiusap si Judas, sabi niya, ipinaliwanag niya, naku, kami po'y tinanong niyo kung kami may magulang at kapatid at sinabi namin sa inyong meron. Pero yung amin pong nakababatang kapatid, siya po labis na kagalakan ng aming ama. Sabi niya, salitang ginamit niya, paborito. Pero sa pagkakataong ito, alam niyo, hindi na yung kalungkutan, yung kaisipan na mas paborito si Benjamin kaysa sa akin. Wala na pong ganon. Kung hindi ayaw nilang bumalik sa kanilang ama, na wala si Benjamin sapagkat ito'y maaring kanyang ikamatay. Alam niyo po, yung pag-aalala para sa iba ay isang napakagandang katangian. At ako po'y naniniwala na hindi lamang sa iisang tao ito ipinagkaloob ng Panginoon, kung hindi sa bawat isa sa atin. At napakahalaga na ating maunawa na kapag ating sinunod yung kalooban ng Diyos na ating maganap na kung ano man yung pangangailangan ng iba, tayo'y makatugon. Ano po? Aba, ito po'y magiging labis na pagpapala. Hindi lamang para sa tao, higit sa lahat ito'y magdudulot ng kagalakan sa Diyos. Alam niyo po, kapag ang Panginoon ay ating sinusunod, para po nating sinusunod yung ating mga magulang. Di ba po sa natural? Kapag ginawa mo yung utos ng magulang mo, oh anak, eto yung pangmeryenda mo. Meron kang extra. May tatanggapin ka na ipagkakaloob sa iyo. At isa pong katotohanan, kapag ating ginanap ang kalooban ng Diyos, siguradong may extra na pagpapala. Kasi pinagpapala na tayo ng Diyos. Sinasamahan na tayo ng Diyos. At alam niyo po ang mahalaga, dahil tayo sinasamahan ng Diyos, hindi tayo mangangailangan, hindi tayo magkukulang. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara natin, mararanasan natin yung kabuuan ng pangunguna at pagkilos ng Panginoon. Ngayon pong oras na ito, mga kapatid, alam niyo yung ating panawagan, ako po, sa tuwing ako po'y dudulog sa Panginoon at sinasabi ko nga yung patungkol sa katotohanan ng ating pananalangin, lagi sinasabi ng Panginoon sa akin, meron akong itinalaga na responsibilidad na gawain para sa iyo at kailangan mo itong ganapin. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang iglesia po na aking kinabibilangan ay
Naku, napakalaya ko po na ganapin, gawin yung tawag ng Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi po ako, wala pong kahirapan na gawin ko yung tawag ng Panginoon kahit na may mga responsibilidad siyempre tayo sa ating mga kanya-kanyang gawain. Ano po. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi ako pinipigilan. Ano po. At gusto ko itong maipabatid sa bawat isa sa atin na kahit na tayo kabilang sa isang iglesia, sa isang grupo, meron pa rin po tayong personal na pagkatawag sa Diyos. At napakahalaga na ginaganap natin at ipinapamuhay natin yung pagkatawag na iyon. Sa pagkakataon na yung ating grupo humahadlang para sa kaganapan ng ating pagkatawag sa Panginoon. Aba, kailangan po nating manalangin sa Panginoon at sabihin sa Kanya, Lord, gusto kong maganap yung inyong utos. At ako po'y nananalig sa pangunguna sa kapangyarihan sa pagsama ng ating Diyos na buhay. Tunay magaganap natin kung ano yung itinalaga sa atin. Pero ang mahalaga, dapat nauunawa natin kung ano ang ipinaggagawa ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa Kanya at hihilingin, Panginoon, gawin mo pong maliwanag para sa amin ang iyong kalooban upang aming masunod at aming maganap. Panalangin tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ay tapat sa lahat ng pagkakataon. Kami po ay nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin nasunod ang iyong naisin. Kami po ay linisin ng iyong banal na dugo. Lalo na po dun sa mga pagkakataon na amin pang ipinipilit yung aming mga sariling kaisipan at gawain. At sa pangalan ni Jesus ang aming dalangin, kami po'y kalooban mo. Kami po'y kausapin mo. Hayaan mong mabatid namin higit sa lahat, Amang Diyos, ang iyong nais na aming matupad at masunod. At sa pangalan ni Jesus, hiling namin na tunay na malakaran namin ang landas na iyong itinalaga para sa amin. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig. Walang magagawa ang kaaway sa pagkakataon na aming maunawa yung responsibilidad. Lord, kami sasama, tutulungan at tunay na pagtatagumpayin. Amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Moalboal sa probinsya ng Cebu. Ang aming hiling, ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa Moalboal ay magkaroon ng unawaan, pagmamahalan, pagpapatawad at pagkakaisa. Ayan mong itong maging dahilan upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Jesucristo sa Moalboal. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mo na sa pagkatatag ng altar, dumaloy ang kapangyarihan at ang iyong Santo Spirit. Hiling namin na magkaroon ng fire of revival. At hayaan mong ito'y maranasan ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Hayaan mong ikaw ang magkaloob ng iyong pangunguna sa mga bayang ito at dasal namin ang kaunlaran na ipinangako mo. Hayaan mong ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, Amang Diyos, na habang ginaganap ng iyong mga anak, yung pagkatawag nila, makita at mabatid namin ang pagsama at pangunguna mo sa aming pinakamamahal na bayan. Habang aming idinudulog sa iyo ang aming Presidente Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na siyang tunay na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. Dasal din namin na ilantad mo ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway upang tunay kilalanin ka ng aming bayan bilang tunay na ganap na. At Lord, ang aming panalangin, ikaw din po ang magkaloob ng blessing sa bansa ng Vietnam.
Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Mapangyari ang dakilang kalooban mo. As we also pray and speak the fire of revival, maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ng iyong Santong Espiritu, maging ang China, Japan, Brazil, Russia, South Korea, North Korea, at Amerika. Hiling namin ang iyong pangunguna sa mga bayang ito as we declare that you will send them to harvest in Jesus' name. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming patuloy na paghahanap sa iyong mukha. Lord, kami po'y pangunahan, kami po'y turuan at ihatid sa tamang landas sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat po. We also declare peace over Israel as we claim we have received as you have released our prayers. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise